What up aking mga solid subscribers? So, what up 18 no? Show no? So, what up 18 no? So, ito ang papanoorin natin. Ito yung podcast ng SB19 no? Actually, hindi ito yung full pachi-pachi lang to no? Kay Miss O tayo nakikibalita no? So, comment down below kung paano ko siya papanoodin. Siyempre sa Spotify nga siya no? And siguro, ano ko lang. Kasi wala akong Spotify account no? Hindi ko na alam kung kailangan naka-premium account ka no? Kasi sa YouTube lang talaga naka-premium account no? So, panoorin natin to. Siyempre, baka may mapuro tayong aral dito or kung ano man na hindi natin nalaman regarding sa SB19 no? So, ayoko nang patagalin pa. So, without further ado, let's all watch this. Kaya nung nag-alisan kayo dati, kinimkim ko yun, yung sama ng loob ko yun. Nag-alisan kayo dati. Bumalik naman din agad. Usapang sama ng loob ng SB19, mga dapat abangan sa susunod na episode ng Atin-Atin Lang Podcast on Spotify. Kung ano, di ba? Parang gano'n. Totoo naman Totoo, yan. yung frustration. Tsaka, diba? alam mo, ang pinakamasaya, yung pinakamasaya sa buhay, yung gigising ka, wala kang sama ng loob. Yung, ang saya talaga niya, promise. Parang, meron kasi ako dati na kinikimkin na sama ng loob, pero nung nawala yun, grabe. Humaba yung buhok mo, no? Sobrang productive ka sa mga bagay-bagay. Yung mga tao sa paligid mo, parang feeling mo, ang saya-saya lagi, parang ganon. Parang, ang gaan sa pakiramdam. Kaya nung nag-alisan kayo dati, kinimkim ko yun, yung sama ng loob ko yun. Nag-alisan kayo dati. Bumalik naman din agad. Ilang buwan? Wait, 3 weeks lang. 3 weeks. Bumalik sila. Tagal na. Matagal Bumalik na sila. yan. Tapos, Kasi pinag-isipan yun. tapos sabi sa akin ni ano nun, sabi sa akin nun dati, sige dahil ikaw na lang natira, gagawin kitang solo artist. Tapos sabi ko nun, uy! Eh, bumalik kayo, sabi ko nice. At Pero hindi natin napag-usapan ever yun, no? Hindi ka nagsasalita eh. Sa next podcast, pag-usapan natin. Oh. Usually, sa experiences nyo, ano yung dami naming ayaw sa isa't isa eh. Sobra. Sabihin mo, totoo. sabihin mo. Sabihin mo! Madami nga. Okay, one trait na ayaw mo. Sa isa bawat isa. Hindi, ako itatanong. Ano pinakain niya sa akin trait? Uy! Ako dati meron. Ay, meron ako! Ano? Sige, isa-isa mo na. Sige. Ako. Sige. Ako dati meron. Masyado ka dating... And that's a wrap. See you on our next episode. So, mukhang okay to ha. Gusto kong, sige, check it out ko to. As in, papanoorin ko to, yung full na ito. No? And abang-abang lang. Gagawa ko ng paraan para mapanood to. No? So, ayun nga, discuss lang natin yung part na sinabi ni Stel. Doon ayun yung pinaka na na caught yung attention kasi sinabi niya, parang sumama yung loob niya yung time na umalis sila. No? So, for 3 weeks pala, 3 weeks. No? Matagal din yun. As in, 1 week pa nga lang, ang tagal na nun. 3 weeks, sobrang tagal na nun. No? Yung feeling na yun, no? Na wala na, ikaw lang yung mag-isa. No? So, actually, ako, mararamdaman ko rin yung ganun. Kung halimbawa mo, ako na lang yung mag-isa. Share ko lang, no? May time na ganun na sa grupo namin, parang feeling ko mag-isa na lang ako. And then, may time na parang pinipilit ko na lang silang sumayaw talaga. As in, may time na ganun, no? Pero, ayun, parang may time din na bumalik din sila na, pero alam mo yun, wala na yung pinaka-excitement that time, no? Pero yun, pero iba naman yung kaso ko kay Stelo. Gusto ko lang discuss sa inyo kung ano yung feeling nun. I think yung na-feel ni Stel nun is parang, itutuloy ko ba to? Kakayanin ko ba to? Nakasama naman loob, akala ko ba tuloy-tuloy tayo hanggang dulo, pero ba't nyo ako iniwan? Parang ganyan yung mga naiisip ni Stel that time, no? Pero alam mo yun, isipin mo to, paano kung si Stel bumitaw? Paano kung si Stel bumitaw? 4 sila umalis, tapos si Stel bumitaw na rin. May SB19 kaya tayo may kita. Isipin nyo sino ang mag-aangat ng P-pop community dito sa ating bansa. No? I'm sure meron, pero I think hindi ganun ka sobra at sobrang ka hardworking tulad ng SB19. No? Para sa akin lang, sa sariling opinion ko yan. No? Grabe kasi yung work ethic talaga ng SB19. No? Kaya para sa akin, sobrang naka-destined talaga ang SB19 na mabuo talaga. No? So, siguro, nung time na nawala si Pablo, may or si Josh, and then si Ken, and then si Justin, no? Parang may bumulong sa kanila na dapat silang bumalik or what, no? I think, si God mismo yung nag-ano sa kanila, nagsabi na kailangan lang ituloy yan dahil darating sila sa isang one point na talagang sila yung magdadala sa ating bansa talaga. So, ayun, sobrang, I think, naka-destined talaga sila. sa tingin ko, Successful! no, ano din si Ja, proud siya, gano'n, proud, pero Grabe, no? Revelations, pinag-uusapan nila pag magkasama. Justin, pinatawa na naman ang mga kuya. Ikaw, Ken. Anong usually yung trait ng mga nagiging ka-close mo? Or magiging nakikilala mong friends, ano yung mga trait nila na similar or common ground? same siguro ng same kayo na vibe. Parang gano'n din, same ng hilig. Tapos,
parang nagtatawa na kayo sa mga bagay na very nonsense naman na mga bagay. Parang kumbaga, yun kasi minsan pag nonsense na bagay, parang nakakatawa din eh. Natatawa kayo. Kahit walang kabuluhan, pero alam mo, natatawa kayo. Pinag-uusapan natin lagi nonsense. Diba nonsense? Diba? Ano yung mapapanood na video sa TikTok na parang kailangan mo na lang tumawa para kay Ken. Ganun siya. Hindi, pero madalas yun ngayon nangyayari sa atin. Hindi bihira tayo nag-uusap na seryoso kasi puro nonsense yung pinag-uusapan natin. Okay dito podcast. Kasi trabaho natin lang. Kaya napakasaya natin eh. Kaya sakto-sakto dito si Justin, yung mapaka-corny talaga. Okay lang. Pero ikaw ba, Justin, pag sinasabi namin corny yung joke, okay lang sa'yo? Parang naka-compliment nga ako eh. Sa tingin ko. Ano din si Ja? Proud siya. Baliktad yung efekto kay Ja. Pero sa atin siguro corny sa atin, pero sa ibang tao hindi, di ba? Kasi tumatawa pa rin talaga yung mga tao. Iba naman kasi humor na Nabuild niya na yung ano niya. Iba rin kasi humor. Kumbaga, ano na yan? Kumbaga, pwede na tayo estatwa. Alam mo, parang iconic din siya. Tayo ang estatwa. Hindi, kasi isipin mo lahat naman ng yung mga greatest people na may mga rin naman yun. Kuwari, yung gloves ni Michael Jackson. Yung legacy niya Mag-isa lang. Pero si Justin, pag hindi siya nag-corny joke, hindi kompleto. Walang Justin. Pag Hindi si Justin yan. Pag nakakatawa yung joke Hindi si niya, Justin yan. hindi si Justin yan. Hindi ito si Justin. Alam mo na agad eh. Totoo na. Grabe kayo. Bawal na ako mag-joke na nakakatawa. Friends. So yun, doon tayo kay Ken, no? Kay Ken. Meron sinabi si Ken doon na nas gusto niya yung nakasabay yung trip niya. So okay yung gano'n, no? Para sa akin okay din yung gano'n. Yung nakasabay mo ng trip yung mga nakasama mong tao, no? Kasi para sa akin lang, no? Syempre, kung halimbawa may mga kasama kang tao tapos hindi mo naman kasabayan ng trip or ka-close or parang kaplastikan lang kayo, parang ang hirap pakisamahan, no? And punta naman tayo doon kay Justin, no? Si Justin, no? Sobrang dinarag nila na ang corny-corny daw, mga gano'n. Pero syempre, alam mo yun, may mga ganang tao talaga eh. Corny, yung mga ganang talagang taong corny, no? Pero si Justin kasi kahit corny, napakabait na tao, no? Like, hindi mo na masabi na corny. I think sa kanilang apat, sa sobrang lagi nila narinig yung mga joke ni Justin, parang na-cornyhan na sila. Pero tayo, pag nakausap tayo ni Justin na kahit parang in person, kahit isang beses lang, I think matatawa tayo kasi bago sa atin yung pandinig. Baka yung ginagawa kasi ni Justin, paulit-ulit lang, hindi pong mga napaka mababaw na joke, no? Kasi actually, kahit mababaw yung joke, basta maganda yung delivery mo, nakakatawa yan. No? Si Ja siguro, nasanay na sila kung paano i-deliver ni Ja yung mga joke niya, no? Kaya, ganun. Siguro kung pag nag-joke ka, ganun ulit yung pagkaka-deliver niya, no? Kaya, na sila, parang nasanay na sila, no? So, nakakatuwa to, dinarag talaga nila si Justin. Dapat pag ipaparinig mo talaga sa kanila. Hindi. Kung gusto niyo maging friend si Pablo, kailangan maututan muna kayo. Uy, ikaw, ano? Maututan Pablo muna kayo. ang usaping utot sa pagkakaibigan. Pero may question ako about friends. Parang, ano ba ang level of friends makakonsider mo na friends kayo? Ikaw lang makapagsabi nun. Kasi, ano mo? Parang, iba pa ba yung friends sa kakilala? Siyempre, Sa acquaintance yun eh. Kasi merong mga tao na parang sabihin, ay friend ko yan si ano, pero kakilala niya lang pala. Di ba parang friend ako, nakapag-usap kayo for a few, nagsama kayo for a few days. Parang ko-consider mo na as a friend ba yun? Or acquaintance. Depende kung yung friend mo, dilulu. Ay, Lulu. Bakit? Naamoy niya na ba utot mo? Pag di niya pa naamoy, hindi mo pa siya friend. Promise. Sige. Ang kulit ng definition ni Pablo sa pagiging kaibigan, no? Kailangan maamoy muna yung utot. Ikaw ba? Uutot ka ba iutot ka ba sa harap ng nung acquaintance mo na? So yun ang Actually, patunay. totoo. Malalaman mo na Doon masabing komportable ka na. Umutot sa harap. Tama. Pag nautangan mo na. Pag nahihiya ka ba? Pag nahihiya. Sabi ni Stel, masabi mong kaibigan mo na yan pag nautangan mo na. Ang kukulat ng definition na itong mga to sa mga kaibigan. Hindi pa kayo friends talaga. Getting to know pa lang or something. Dapat pag ipaparinig mo talaga sa kanila. Hindi. It's a point. Actually, may point siya. Pero meron din yung iba. Pag na-friend ka na, feeling niya, friend ka na kayo. Pero ikaw, feel mo, hindi mo siya friend. Meron ganun. May ganun eh. Kasi hindi mo naman, yung iba talaga naturally yung personality nila, uy, magkaibigan kami, ganyan, ganito. Kasi yun yung feeling niya na-receive niya. Pero yung sa'yo,
may ganito yung boundaries mo, ganito yung... Sorry, hindi niya pa nare-receive. So, hindi niya pa kung gusto nare-receive. niyo maging friend si Pablo, kailangan maututan muna kayo. Gusto mo, so alam niyo na 18 ha. Kung gusto niyo maging friend si Pablo, may kaklose siya, ututan niyo siya. No, joke lang. Visit yan. So, doon tayo sinabi ni Stel muna, no? Sabi ni Stel, pag halimbawa kaklose mo ng isang tao, is kailangan na utangan mo na siya. Doon mo sabi close na talaga kayo, no? Kaibigan mo na siya, no? Pero alam mo yun, pero actually ganoon naman talaga, no? Kunyari, ako may kaibigan ako, like, nautangan ko na ito, nautangan, no? Kaibigan ko to. Pero hindi pa rin eh. Ibig sabihin lang magaan yung loob mo, no? And si Josh naman, yung pagkaka-explain niya sa isang kaibigan is medyo serious mo. Talagang ayun yung pinaka-literal eh. Parang, ano eh. Si Ja naman, tawa lang na tawa, napakagulo naman sabi. Si Ken naman, ayaw niya magsalita. Siguro sinasabi niya na, di ba sinasabi niya itong mga to, basta. Hindi, si Ken nga, di ba sinabi niya, kanina, sinabi niya is, ang definition niya sa isang kaibigan is kailangan makasabay sa trip niya, no? And then si Pablo sobrang kakaiba regarding sa utot. So ayun, no. Actually ang kulit lang, pero syempre pinakamadaling ano sa talaga is utot talaga, no? Kasi tulad ko, to be honest with you, pag na-close ko na talaga yung isang tao is kunyari sa trabaho ko, no, meron kami yung sa department namin, no. That time yung hindi iba na kasi department ko ngayon eh, pero yung department ko before nung ang tagal ko doon, as in doon ako tumagal, talagang nag-uututan kami doon sa kwarto, as in talaga tapos tatawanan na lang kami, buwisit to, tapos gagawin na lang kami, tapos naglalabasan, magagano'n na pumipay. And doon nga sabi talaga close na kayo, tipong ano. Actually yun nga talaga para sa akin, tama yung sinabi ni Pablo, no. Pero hindi lang naman doon yun, hindi lang dahil sa utot, no. Pwede rin yung kunyari pag yung halimbawang nag-aasaran na kayo, tapos yung asaran niyo is parang below the belt pero hindi kayo nagkakapiko, no. Tingin ko yun talaga yung mga close na talaga kayo, no. So pero syempre kailangan control pa rin kayo minsan kahit below the belt na, no. And ayun, nakita natin yung mga iba't ibang side dito ng ating Mahalima, no. And nakakatuwa lang yung usapan nila kasi ano talaga, as in thank you sa management dahil binigyan nyo ng gantong klaseng podcast ang ating Mahalima, no. Kasi sila mismo nagsabi, sa kanila mismo nagsabi, di ba? Hindi sila halos nakakapag-usap laging, most of the time biruan, most of the time parang tawanan lang sila, tapos trabaho, serious mode. Pero eto, maganda yung ganito, no, kasi nagkaroon sila ng time makapag-usap-usap talaga, no. Pero syempre may camera, pero alam mo yun, parang to be honest with you, habang pinapanood ko sila, parang wala kang camera sa harap nila eh. Parang ang gaan lang nila yung, parang sila talaga yung nag-uusap, like talagang wala lang, normal na tao talaga nag-uusap lang talaga sila, parang ano lang, wala silang kamerang iniisip, no. So ayan, napakaganda yung ganito, no. May kita mo yung side ng Mahalima. Si Pablo hindi ko nga alam na magbabanggit niya ng utot something, no. Kasi si Pablo on screen talagang ang seryoso niya tingnan, tapos ngingiti, tapos ang seryoso, di ba, kahit sa live performances ganun siya, no. And then si Stel alam yan. Ito si Stel, kung nakikita niyo sa kanya, talaga yan. Si Ja, ganun talaga palangiti. Si Josh, ganun talaga. Si Ken, ang kulit niya dito kasi sobrang palatawa siya, like ang kulit niya talaga, no. Si Ken at saka si Pablo medyo ngayon ko lang nakita, hindi ba sa ngayon lang, pero yung merong nadagdag na other part ni Stella, ni Ken at saka ni Pablo ako nakita, no, na may pagka-jolly na alam mo yun, napakakulit na. So ayun, abang-abang pa tayo, no. So when ang kanilang podcast, no, kailangan ko nang gumawa ng Spotify account talaga, no. And hindi ko lang alam kung ano yan, libre yan, ha? Libre ba? Kung hindi, kailangan ko talagang maggumawa ng bumili ng Hindi, actually ang Spotify ano siya, no? May libre pala, pero tingin ko unlimited lang siya. Pero I think tulad ng YouTube Premium ko, kung kailangan ko na-upgrade ng Spotify para mapanood tong podcast nila atin lang. Let's go. So let's go 18 now. So ayun, kung meron ka pa, comment double message nyo sa Facebook page na Point of Beds. So this is me, Point of Beds, signing out. Peace, let's G.